Alden, may hinanakit daw kay Kath mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros. Ngayon ko lang nalaman itong si Dr. or si Mario Guiyang Junior mga kasembreros. Ano pala siya no? Nagkaroon pala siya ng dun sa may pelikula ni Alden at saka ni Ma'am Sharon Cuneta na A Family of Two nga mga kasembreros. Nagkaroon pala siya ng cameo role mga kasembreros no? Noong 2023. So, pinalabas pala to kagabi sa may, or kahapon mga kasembreros, no? Sa may GMA7 mga kasembreros. Yung A Family of Two, no? Parang ano siya kasi, di ba, ano siya, Semana Santa. So, pinalabas siya ulit mga kasembreros ng GMA Network kahapon, or kagabi actually, 7:30 PM. Tapos, mayroon dito si Dr. parang DMD, Doctor of Medicine, na something like that, no? Si Dr. Mario Guiyang, mga kasembreros. So, sabi niya dito sa kanyang caption ay, I am honored to share that I had a cameo role in my very first movie, which debuted on screen on December 25, 2023. Even in a small role, it became a meaningful beginning, proof that every step, no matter how big or small, can lead to something greater. Directed by Noel Naval and starring Sharon Cuneta and Alden Richards, the film reflects powerful values that resonate especially during Good Friday, a time for reflection, sacrifice, and hope. Sabi niya dito ay pero na late ako dito no, kahapon niya pa to na post. I invite everyone to watch it tonight on GMA Network 7:30 PM, and may it inspire you to believe in your own journey. A family of two, a mother and son story. You're in luck. It is one of the highlight features in GMA 7 for today. So yun, medyo na late ako mga kasamaros dito. Tapos may mga picture siya dito no, si Dr. Mario Guiyang, nina Alden at saka ni Ma'am Sharon Cuneta mga kasembreros. So may video din siya dito na pinost kasama doon sa isa sa mga eksena no mga kasembreros, or parang yung mismong teaser or trailer mga kasembreros na pinalabas ng GMA Network kahapon or before the show mga kasembreros, or pagpapaere doon sa GMA Network mga kasembreros bilang sa Good Friday special no ng GMA mga kasembreros. Tapos next item natin, ang cute nito mga kasembreros. Si Alden, siya dito parang dark yung skin niya. Sabi ni Chad Fulkerson, pogi ka pa din kahit dark ka. Tapos sa Alden Richards hashtag. Hindi ko alam kung anong show niya dito, or palabas na bakit nagkaganto siya mga kasembreros no. Pero yun po, ang cute at ang kulit na ni Alden. Kasi diba puti si Tisoy, so nilagyan siya siguro ng mga pampaitim dito no. Tapos nagmukha siyang although hindi bagay pero pogi pa din of course no. Lumilitaw ang kapugian ni Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos ito, 15 hours ago, pinost ng Legends of Pinoy yung thumbnail natin mga kasembreros na yun ang posibleng magsama or request ng mga fans sina Caprice, Alden at Will Ashley sa isang project mga kasembreros. So yun po, pero yun parang parang fan request lang. Yung na pwede magsama sina Alden, Caprice at Caprice Cayetano at Will Ashley sa isang movie. So alam natin si Will Ashley talagang hinahangaan niya si kuya niya Alden. So kung mangyari man ito ay talagang dream come true din para sa isang nangangarap at actually sikat na nga rin si Will Ashley no mga kasembreros, pero yun po no. Tapos ito si Alden, sina Alden, Nico at Will Dasovich ay na-feature din pala sila dito sa Pilipinas sa Facebook page mga kasembreros. So posted ito 2 days ago. Kanina ko lang nakita mga kasembreros. Yung yung pag-underestimate ni Nico Bolzico kay Alden. Doon nga sa kanilang triathlon relay sa Ironman 70.3 Davao City Edition mga kasembreros noong March 22. So, sabi dito sa caption nandito sa Pilipinas, I owe you an apology, napahanga ni content creator Nico Bolzico kay Alden Richards matapos
Matapos ng sinalihan nilang triathlon relay sa Davao City kung saan sila ay magkakampi. Dagdag pa ni Nico Bolzico na noong una ay pinagdudahan niya pa ang kakayahan ni Alden Richards matapos ang nasabing marathon kaya't naghingi ito ng pamanhin. Sa time team nito na pahayag, I have to admit I underestimated Alden, one of the busiest and most recognized actors out there. I wasn't sure he had what it takes to fully prepare, perform, ika ni Nico. In those 2 months, Alden showed up in a way very few people do. Straight from taping to training, from the airport to the track. So, yun. Tapos, dito nga yung picture, no? Ni Nico at saka ni Will at Alden. Ito. Ibang angulo ito, mga kasembreros. Doon sa may pauwi na sila, na nasa kotse, mga kasembreros. Para mas ano to, ibang video. Kasi doon nakaraan, di ba? Meron tayong video na na-post na kaganito. Pero close up siya, tapos slow-mo. Ito naman ay parang nagpapaalam na talaga si Alden. Sakay sa kanyang BYD car, mga kasembreros, nagpapaalam na siya sa kanyang mga fans na parang may chika-chika pa sila dito kaso hindi ko marinig kasi nga ano siya, music background lang yung pinatugtog nila, pero nakita mo talaga dito yung sincerity, no, ni Alden, mga kasembreros, when it comes to yung sincerity, yung closeness, yung empathy at sympathy ni Alden when it comes sa kanyang mga fans talaga ay parang barkada. Parang tropa-tropa na lang talaga yung labanan dito. Or parang ano siya, parang parang turingan, yung turingan nila, mga kasembreros. Tapos ito, 4 hours ago, Pep.ph, mga tagahanga ni Catherine Bernardo na hindi boto kay Mayor Mark Alcala para sa aktres, nagpinitensya noong Good Friday dahil sa paglabas ng stolen shots ni Catherine at Mark na magkasama at magka-holding hands sa isang mall sa Thailand. Tapos parang tinaon daw nila sa dito, ang daming likes, so 2,600 reactions, mga kasembreros. So post ito ng pep.ph. So parang sasabi nila na parang tinaon nila sa penitensya or parang Semana Santa na Good Friday na dapat ay nagbubulay-bulay and so on. So yun po. Pero yun nga, kagaya na mention ko dun sa isang post ko kanina ay edited ang picture nito, mga kasembreros. So pero kayo, hindi po ako hindi ako mamimilit ng tao, mga kasembreros. So marami na rin kasi ang nagsilabasan dito na isa pang post ni Romel de la Cruz. Kumakalat sa Black app ito paliwanag. This image contains a digital fingerprint indicating it was created for or modified by AI, mga kasembreros. So yun nga, AI nga talaga siya. While the image depicts real individuals, Catherine Bernardo and Mark Alcala, it is not an authentic photograph of them together in this setting. Digital fingerprints were detected, confirming that the image has been generated or significantly modified using AI tools. So ito yung kanyang sinabi dito. So grabe, kasi yung AI na didetect niya or parang may explanation yung AI, mga kasembreros, na yun nga, na hindi siya ginawa ng tao kasi may human verification kasi yun medyo nakakatakot, mga kasembreros, na pagdahil na ito na ang dami ng nagpost, ng mga publishers, mga articles, mga kasembreros, na spotted si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, at saka si Kath Down sa Thailand, so dito, kung yung picture lang yung pagbabasayahan, medyo siya, talagang kung sa korte pa, hindi malakas na ebidensya, mapamahinang ebidensya, mga kasembreros, not unless may mga videos pa na lalabas, mga kasembreros, indicating or showing that present doon si Mayor Mark Alcala sa Thailand nga, mga kasembreros, pero wala yung pictures lang na ito na yung pinagkaguluhan na agad at parang alam mo yung parang pagkain na pag nakulang tapos gutom na gutom talaga yung mga tao nung hinagis na ay yun, pinagpiyastahan ng pagkain, mga kasembreros. So si Justin Benitez, ako pa nag-voice over ng 4:50 PM, mga kasembreros, April 4, 2026. So
walang gaanong walang post si Justin Benitez patungkol sa kanilang ganap doon sa Thailand, mga kasembreros. So and ang naisip ko kasi doon sa may unang picture pa lang nila nasa airport, 'di ba? Nung unang may nag-post din na si Kath ay nasa airport kasama si Mark Alcala. So wala nang mask doon si Kath, pero iisa lang yung picture, no? Pero walang ibang videos, 'di ba? Kasi kapag hello, Catherine Bernardo, yan hindi kaya dudumugin niya ng mga paparazzi at saka mga random fans doon na magpa-picture, no, mag-video, mga customers and so on. So, di ba, doon pa lang may isip mo na, bakit isang picture lang, di ba, yung naka-block daw sila kunwari. Tapos, humarap pa si Catherine, tapos, parang parang normal na tao lang si Catherine, mga customers na very famous nga siya, di ba? So, parang isipin mo bakit wala silang video talaga sa sa airport na kasama si Mark Alcala, which is hindi mo na maiisip kung pag sa dami ng lumalabas at saka nasa airport, imposibleng walang video na makuhaan, mga kasembreros. Especially si Kat naman, nagbibigay yan ng time talaga pag may gusto magpa-picture and so on. So pero kayo, no, again, I'm not forcing everyone na maniwala sa akin, mga kasembreros. So nasa sa inyo na po yun, no, mga kasembreros and mga Kathinatics. So, yun. Next item natin. Sige, major item tayo, mga Alden Richards, may hinanakit daw ba kay Kath, mga kasembreros? Pinost ito ng Showbiz Whispers 17 hours ago. Parang sasabi niya dito na si Alden ay parang grabe nga yung terms nila dito eh. Ayoko na si bayarang babae kaya balik mang kotse. So grabe naman yung terms dito na matapos ko ibigay ang lahat, na parang nanisi, no, naningil si Alden, parang nagkwenta na parang ganoon, mga kasembreros. So parang nagbilang ng kanya, no, which is definitely hindi totoo ito, mga kasembreros eh. Sabi niya dito sa article niya, what really happened behind that shocking viral moment everyone is whispering about. Alden Richards and Catherine Bernardo are now at the center of a storm after a controversial scene that left fans outraged, confused and demanding answers. Was it a misunderstanding or something more that crossed the line? The tension, the reactions, and the unseen details will completely change how you view this incident. Don't jump to conclusions just yet. Read the full story in the comments. So yun, tapos picture dito ni na Alden, ni Kath, DJ, o ni Daniel Padilla, mga kasembreros. Hindi ko alam kung anong connect, no, mga kasembreros. Kasi kung talagang caring fan ka ni Alden or ni Kath, ay hindi mo sasabihin na ganito na ayoko sa'yo bayarang babae. So parang grabe naman yung mga terms dito, mga kasembreros. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang gantong uri ng tarito na mga terms talaga na grabe yung kanilang pang-down. So kasi kung hindi ka dapat gagawa ng mga issue or parang yung tayo bilang fans, makaka-update tayo. Yes, makabigay tayo ng mga para mga point of views natin, yung ating mga ideas or something na kung ano yung nasa loob natin ba, kung ano yung sa loobin natin or damdamin natin or pananaw natin. Pero not to the point na parang i-degrade mo yung moral, no, yung ni Alden at saka ni Kath, mga kasi in the first place, hindi natin sila pagmamayari, no, we're just fans, no. Pero to the point na tulad nito na talagang magbabanggit ka ng mga ganitong words, parang hindi siya talaga appropriate, no. Pwede siyang slanderous na mga actions or slanderous words, mga customers. Slander ba, no? Moral defamation. So yun siya, no, you are defaming or degrading one's moral, mga kasembreros, yung moralidad at pagkatao ng isang tao, no, which is definitely ayaw natin ng gantong uri ng ugali, mga kasembreros. Nevertheless, no, para sa akin wala to, no, parang naano lang to na isang fan na sobra-sobra naman, na walang singilan. So sobrang yaman ba niya, maniningil ba? Tsaka hindi ugali ni Alden yung ganun, hello. Na sobrang yaman at saka sobrang generous at saka bait ni Alden ay at saka wala naman siyang hinanakit, mga kasembreros, kasi nga, di ba, dun sa pinaka-recent interview na tinanong nga siya na kung pwede ba silang kung may chance na gumawa sila ng movie ulit ni Kath, ay go ba siya or okay ba siya sa kanya, no, which is definitely sabi niya ay pag may definitely nag-agree siya, mga kasembreros, na may
konting kilig-kilig mga kasombrero si Phenomenal Box Office Cinema King. So, yun, talagang ano lang, talagang siguro ay gawa-gawa lang to ng dito, ng isang fan mga kasombreros. So, pero moving on, next item natin, so ito na parang post lang ng isang fan, parang nagtatanong lang siya kung ano, kung sino ba talaga ang bagay para kay Kath mga kasombreros. Post ito ni Elisha Pauline sa Someone Someday na Facebook page. Sabi niya, Kath Mark, Kath Den, or Kathniel. No, sabi dito mga kasombreros. Parang ano lang siya, survey, no? Kung ano yung gusto pa ng audience. Para kay Kath mga kasombreros. So, yun. Definitely sa atin ay ano tayo, Kath Den. Pero sa iba, of course, paglalaban din nila, Kath Mark din sila, and then Kathniel, no, kahit na sobrang labo na ng kanilang status, no, wala nang, parang sobrang labo na ng Kathniel mga kasombreros. So marami nang nag-give up, no, na Kathniel mga kasombreros. Pero yun, no, yun lang actually yung content ng ating Kath Den items mga kasombreros. So, wait, may play ba ako dito? Parang wala naman akong i-play mga kasombreros. Pero yun, no? Try nating pakinggan. Wait, parang itong trailer ng A Family of Two. Try kong i-play kung ano. Parang iba kasi walang audio. Yung nilagay nilang audio ay yung music background or audio background ay yung music. So, pero ito, try kong i-play ito mga kasombreros. Ayaw magbukas. So, pero yun po, no? Tapos ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. So, meron siyang audio, itong Family of Two. So, try kong play kung hindi siya copyright. Tapos, ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha, sa bawat isa. I wanna be honest with you. I plan to work abroad. We can't do that. Sure? Kaya mapag-iwan. Tuwing lalabas ka ng bahay, takot ako kasi nakakawa na mag-i-apis sa'yo. Ikaw na naman meron ako eh. Kailangan tamang oras para bumitaw ang isang magulang. Sharon Cuneta and Alden Richards. Family of Two Philippine TV premiere. Sobrang the best ng ating Word of God mga kasombreros. Ang title natin ay Papuring Maganda. Bakit kaya, no? Psalms 147 verse 1, Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. So ito pala yung mga kasombreros, no? Praise is beautiful. So tayo, bilang tao, kunwari, may pinupuri tayo, no? Ang ganda-ganda mo, pogi-pogi mo, ang bango-bango mo, ang bait-bait mo, something like that. Kapag may pinupuri tayo mga kasombreros, pinipraise natin yung tao. Syempre, ibig sabihin nun ay yung sa totoo ha, yung totoo na pinupuri natin or ina-appreciate mga kasombreros ang tao, ay yun po siya, no? Kung parang ikaw po ay nagagandahan or as a sort of compliment mga kasombreros. Pero dito ay ibang level ng papuri, no? Ibang level ng pagdakila ito mga kasombreros kasi nag-emphasize ito ng kahalagahan ng praise in worship sa ating relationship sa Panginoon. So sa atin, sa mag-asawa, magkapatid, magulang sa anak, anak sa magulang na mga relationships, no? Kahit sa magkaibigan, kailangan may times tayo na parang tinataas natin o pinipraise natin sila in a manly manner. Kung pa nasa level lamang ng tao mga kasombreros. Pero dito kasi, ang sasabi dito ni Lord ay in a level of our relationship with Him. Kasi imagine niyo mga kasombreros, yung Diyos ang lumikha ng langit at ng lupa. Siya yung lumikha ng mga mountains, ng mga rivers, ng mga oceans, ng mga land formations, ng mga hills, ng mga lahat-lahat, no? Mga hayop, mga vegetations, mga prutas, gulay para meron tayong makain mga kasombreros. And parati nating tatandaan na yung creation, mas inuna ng Diyos yung yung mga prutas, yung gulay, yung mga puno, yung mga fruit trees, mga kasombreros, bago niya nilikha si Adan at Eva so that meron tayong food, no? Meron tayong makakain mga kasombreros at maalagaan. So, ganun po siya. Grabe ang Diyos, no? Nung day of creation niya palang ay doon mo makita yung kanyang pagiging organized.
very arranged mga kasembreros yung kanyang ginawa, no? Lumikha siya ng masterpiece na mga yung mundo, of course, no? Yung ilaw, yung darkness and light, no? Yung araw at gabi mga kasembreros, yung mga land formations, yung mga water, bodies of water and so on mga kasembreros bago na nilikha sina Adan at Eva. So grabe, no? So tayo minsan ay reminder ito sa atin na dapat maging organized din tayo sa buhay. No, kunwari yung mga estudyante mag-aaral muna. Huwag mag-aral na may asawa at saka may jowa mga kasembreros. Parang wag muna pag-aral muna. Pag trabaho na. So ganoon siya mga kasembreros. So dapat may seasons tayo sa buhay na sinusunod. Kung pa yung mga schedules natin araw-araw, no, dapat kung pa yung plano natin at saka mga actions ay productive tayo. Hindi tayo yung hindi tayo yung yung disarranged ba yung mga plano, messy at saka hindi siya organized mga kasembreros. So going back sa verse natin ay nag-emphasize ito ng kahalagahan ng praise and worship sa ating Panginoon. It begins with a simple yet profound command: praise ye the Lord, or praise the Lord mga kasembreros. This invitation to praise is not just a call to utter words of gratitude. It encompasses an entire attitude and lifestyle of worship. So hindi lamang siya yung salita na Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise you God, praise the Lord Jesus Christ and so on. So hindi lamang siya sa words. Tama na binabanggit natin siya kapag tayo po ay nagtitipon-tipon. Let's say kakanta tayo ng mga awit at saka papuri sa Panginoon, dadakilain natin siya mga kasembreros, but more than that ay yung lifestyle natin at saka yung ugali daw natin mga kasembreros, yung attitude natin ba, no? Yung lifestyle natin, yung character natin in worshiping God mga kasembreros. So any human being or any kind of, kahit na nasa anong trabaho ka or kung anumang trabaho mo mga kasembreros, you can worship God. Kahit ikaw ay isang farmer, kahit na ikaw ay isang janitor, kahit na ikaw ay isang guro or teacher mga kasembreros, no? Nasa puso kasi ang pag-worship at saka sa action niya, sabi dito, gratitude and lifestyle, attitude and lifestyle mga kasembreros. So you can worship God by doing good. No, you can worship God by thanking Him. You can worship God by doing what is right. No, mga kasus, be kind, be merciful, be forgiving, be compassionate, and so on, mga kasus. So that's your form of worship, mga kasembreros. Naglilingkod ka, for example, sa simbahan or sa simbahan ng Diyos, mga kasembreros. So pwede yung ganon. When we are called to praise the Lord, it is a reminder of His goodness and greatness. As we reflect on His works in our lives and in the world, we feel compelled to respond with praise. So pagtingin mo pa lang sa paligid mo, sabi dito, pagtingin mo pa lang sa langit, pagtingin mo pa lang sa paligid na sobrang napakadakila ng masterpiece ng Diyos. Yung sky pa lang ay limitless, boundless mga kasembreros ang langit, no? Yung araw mga kasembreros na sumisikat, yung hangin, yung buhay na meron tayo, yung oxygen na ating hinihinga every millisecond ng ating buhay. In this verse, we see the connection between singing and praising. Singing is often seen as a joyful expression of our hearts. Singing praises to God is not only a personal act of worship, but also a communal one. So, sa simbahan kasi, di ba, may grupo, parang may nagli-lead ng praise and worship, tapos tayo din mismo, kapag nasa simbahan na ay kumakanta rin tayo kasama at kasabay yung mga nagli-lead ng praise and worship mga kasembreros sa Panginoon. So pagsamba, no, pagdakila sa Diyos na mga Diyos at hari na mga hari mga kasembreros. So yun yung time na kung kayo po ay nagsisimba no, tuwing Sunday mga kasembreros ay yun na yung parang natin atin pong way, no, or right moment mga kasembreros na dito, nasambahin ng Diyos sa pamagitan ng pagkanta or pag-awit. So, sabi dito, ay community gathered together to worship God. So, ganoon siya. Hindi lang tayo sometimes, kasi most of the time tayo, di ba, mag-isa. So, pwedeng sa kwarto, sa family, mga kasembreros. At minsan naman, of course, ay yung kasama, yung mga nasa simbahan, mga kasembreros. The use of the word pleasant suggests that there's joy in this act of worship. It is a satisfaction that comes from the acknowledgement of God's goodness. So kasi
di ba ang tao, pag parating mabait sa'yo, kunwari, may kaibigan kang parati kang nililibre, libre ka ng gasolina, libre ka ng pagkain, libre ka ng ganto, ng ganyan. So, di ba parati natin siyang pinupuri at saka gusto natin siyang parati makasama. So, ganoon siya mga kasimeros, di ba? So, ang Diyos natin ay sobra-sobra pa, no? Yung kanyang kabutihan at kadakilaan sa ating buhay. That is why, kung meron tayong kung meron tayong dinadakila ng mas pinakamataas mga kasambaros, yun ay walang iba kundi ang Diyos sa kanyang goodness, no, sa kanyang kabutihan sa ating buhay at sa ating mga minamahal mga kasambaros. The psalmist also highlights the beauty of praise as fitting for both God and ourselves. So beauty, no, yung kagandahan ng pagdakila mga kasambaros sa Panginoon, lalong-lalo na. Singing praises is not an obligation but an expression of the joy and gratitude that comes from understanding who God is to us. So, hindi ito obligasyon na or mandatory na ganito naman, magpe-praise na naman, dadaklaan na naman ang Diyos, kakanta na naman kami ng papuri sa Diyos para nakakabagot na, paulit-ulit na. So, hindi po siya obligation mga kasi kung meron kang malalim na relationship or connection sa Panginoon, hindi na yun siya part ng obligation but it is your joy. May excitement ba, no, mga kasembrers, kapag tayo po ay naglilingkod at nagpupuri sa Diyos mga kasembraros. Kasi naunawaan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Maaring sabihin natin na siya ay provider, siya ay protector, siya ay savior, siya ay guide, siya ay counselor, siya ay wisdom giver, siya ay patience giver, siya ay loving, kind, mga kasunod, generous, and so on. So, marami, no? Everything. Kayo na lang yung all-in-one siya, mga sobra-sobra pa nga. Everything ang Diyos natin mga kasembreros sa ating buhay at sa buhay ng mga tao sa mundong ito. So, pero bihira lang kasi minsan yung mga tao sobrang busy, so hindi sila nagkakaroon ng time sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin. So, kung kaya hindi lahat ng tao ay nakakatanggap ng same protection as those who are trusting God or believing God mga kasembreros in faith. So, ganoon po siya. Therefore, this verse has a dual purpose to remind us of our duty to praise God and to highlight the joy it brings to our lives or to our own lives, mga kasama. So, kasi kapag excited tayo, kunwari, pag mahal natin ating asawa, tapos may time nag-loving-loving tayo, parang ganun siya mga kasimeros ba? So, excited tayo sa mga moments na gano'n. Nawawala na rin yung pagtanda ng mga mag-asawa. Pero ang Diyos natin, hindi no? Forever siya. Yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang loving kindness, yung kanyang pagpapatawad, and so on, ay endless po yun, no? Wala siyang katapusan, mga kasembreros. So, ganun po katindi ang ating Diyos. Praising and community allows us to uplift one another. Music unites people across cultures and generations. When we come together to sing praises to God, we create a strong bond of faith with our fellow believers. It's uplifting to experience the joy of collective worship. So, ang tawag doon ay collective worship. Meron tayong, we gather together nga as a community para sambahin ang Diyos natin, mga kasembreros. So, sa final thought natin, life can be difficult. But this verse assures us that even in hard times, praising God can change our outlook. So, meron ako narinig na isang Christian na nagsishare din ng gospel sa TikTok. Sabi niya, kapag wala ang Diyos, mahirap ang buhay. Kapag may Diyos, mahirap din ang buhay. So, pipiliin ko na lang na kasama natin ang Diyos, mga kasis, na kahit na mahirap ang buhay, ay kasama natin ang Diyos. Because alam natin na kapag kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan. So, there is victory, there is triumph, there is success, mga kasembreros, at saka problem solved, mga kasembreros, kapag kasama natin ang Diyos. So, kung kaya dapat siyang papurihan because sa hirap, ginawa, ups and downs natin, sa lungkot at ligaya, ay kasama natin siya, mga kasembreros. So, di ba? Parang isipin natin na kung wala ang Diyos, may problema rin tayo. Kung may kasama tayong Diyos, may problema tayo. Dito na tayo kay Lord kasi at least kasama natin siya at hindi niya tayo iiwan, mga kasembreros. Kung pa may comforting God tayo, may protective God tayo, mga kasembreros. May security tayo. At kung refuge and fortress, mga kasembreros, sa ating buhay when we have God in our lives. So, yun siya, no? This lesson encourages us to cultivate a habit of praise that is not dependent on our circumstances but stems from our relationship with God. So, kagaya ng Apostol Pablo, may share ko lang, no? Ay,
nasa gitna siya ng trial, nasa kulungan siya, he was in chains, he was in prison, and he was in distress, no? May mga times na talagang he was really discouraged and disappointed, pero hindi siya nakabase kasi yung kanyang pananampalataya hindi nakabase sa kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid or sa kanyang circumstances, but nakadepende sa Panginoong Diyos na kanyang pinaglilingkuran, mga kasunod. So, napakatindi. Alright? So, yan lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at spirit of gratitude and attitude, mga kasamers, and character, and worshiping and praising God sa ating buhay as a whole. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamers, and paalam po. I love you all.